Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. The Battle of Macahambos Hill was one of the victories won by the Filipinos over the Americans during the Philippine-American War. It was fought on June 4, 1900s in Cagayan de Misamis, now Cagayan de Oro. The Filipinos were under the command of Colonel Apolinar Villas of the Maguindanao Battalion. Most of them were volunteers apart from some Filipino Army men who joined. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong February 1899, nagsimula ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ang digmaan ay nagkipaglaban sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino na naghangad ng kalayaan at pamumuno sa sarili ng Pilipinas at ng militar ng US na naglalayong sakupin ang kolonyal na paghahari ng Pilipinas. Ang mga Amerikano ay nakipaglaban sa Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano noong 1898. Kasunod ng pagkatalo ng Espanya sa digmaan, nakuha ng Amerikano ang kontrol sa dating kolonya ng Espanya ng Pilipinas. Ang mga revolusyonaryong Pilipino na umaasa na ang tagumpay ng mga Amerikano ay magpapalaya sa kanila mula sa dayuhang pamamahala ay nadama na pinagtaksilan. Nagdulot ito ng tensyon sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga revolusyonaryo na kalaunan ay sumiklab sa isang digmaan. Soon after the Philippine-American War began, the U.S. Army was able to score major victories against Filipino revolutionaries in open battle. The revolutionaries realized that they couldn't fight against the American Army in a battlefield. So they resorted to the use of guerrilla tactics. This helped the Filipino revolutionaries defeat American forces in many engagements. Ang mga trupang Pilipino ay nagtayo ng maraming kuta sa kabundukan sa lugar ng Mindanao at binantayan ang mga kuta na ito. Noong May 25, 1900, isang patrol ng mga sundalong Amerikano ang nakarating sa lugar. Ang patrol ay binubuo lamang na 6 na sundalo. Inatake silang ng mga revolusyonaryo at pinatay ang 3 sa kanila. Binihag ang iba pang 3 sundalo. Kalaunan ay pinalaya nila ang 2 sugatang sundalo, ngunit pinanatili nila si Kapitan Charles D. Roberts bilang isang bilanggo. Nagplano ang mga trupang Amerikano ng pag-atake sa kuta ng mga Pilipino upang palayain si Kapitan Charles. Ito ang naging dahilan ng labanan sa burol ng Macahambos. Ang mga revolusyonaryong Pilipino ay ligtas na nakaposisyon sa loob ng isang kuta na matatagpuan sa tuktok ng isang matarik na burol. Nang tumungo ang mga sundalong Amerikano sa kuta, nagsimulang magpaputok ang mga trupang Pilipino gamit ang mga rifle at kanyon. Ang mga trupang Amerikano ay hindi makasulong sa gayong matarik na landas at kinakailangan pang bumalik sa burol. Naghukay din ng mga tropang Pilipino ng mga nakatagong trenches sa paligid ng kuta at maraming sundalong Amerikano ang namatay matapos mahulog sa mga trench na ito. Ang mga sundalong Amerikano ay naglunsad ng maraming pag-atake sa kuta, ngunit kailangan nilang umatras sa bawat oras dahil sa pagpapaputok mula sa kuta. Ang labanan ay isang mapagpasyang tagumpay para sa mga revolusyonaryong Pilipino. Ginamit ng mga revolusyonaryo ang kalupaan at ang kanilang superior na posisyon sa tuktok ng burol. Ang mga pwersang Amerikano ay nagtapmo ng 20 casualty sa panahon ng labanan at isang sundalo ang binihag ng mga tropang Pilipino.
Ang hukbong Pilipino ay nagtamo ng isang patay at 3 nasugatan. The battle proved that even when not as well equipped or well trained as the American soldiers, Filipino troops could use guerrilla tactics with great success. Thank you very much for watching. And according to Albert Einstein, we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.